Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Welcome po sa unang araw ng 2026. Happy New Year po sa inyong lahat at maraming pong salamat sa 2025 sa mga nag-subscribe, sa mga nag-follow, sa mga nag-super chat, sa mga patuloy na sumusuporta po sa ating channel. At congratulations po at naitawid natin ang 2025. At ngayon naman po, meron naman tayong bagong taon kung saan marami na namang magiging pasabog, marami na namang magiging issue na pag-uusapan, marami na namang mga kasinungalingan na sasabihin ng mga Duterte. Syempre, matik na yun guys, hindi na siya magbabago. Oo, kasama na yun sa kwentuhan. Pero mga kababayan, bago tayo tumungo sa 2026, natin pong balikan ang mga naging pasabog ng 2025. Oo. Ang gagawin po natin mga kababayan, hahatiin po natin per quarter. Sara Duterte ng 612 million pesos na kanyang confidential funds. Ito ay matagal niyang hindi gustong sagutin at ang tanging pagkakataon lamang para masagot ito ay sa pamamagitan ng impeachment trial. Naging controversial din ang pag-postpone ni Chis Escudero sa impeachment trial na ito na dapat ay ginawa noong pang February 2025. Pero dahil nilito ni Chis Escudero ang taong bayan sa definisyon ng salitang forthwith sa konstitusyon, naging matagal ang pag-uumpisa at pag-convene ng impeachment court hanggang sa na-dismiss na nga at na-declare na unconstitutional ang impeachment complaint. Controversial din ito dahil binago ng Korte Suprema ang 2 dekada na nilang doktrina tungkol sa tamang pagfa-file ng impeachment complaint. Panoorin ang detalye dito sa video na ito. Kasi hodang may nakasulat sa Article 11, hindi ko na kinuha yung sa website, dito na lang ako kukuha sa sa Caudal. Actually, ito yung book ni sino ba to? Bernas, Father Bernas. Ito yung Consti book ni Father Bernas. Sabi, ang sabi ko kasi, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, blah 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 blah. Etong sa section 3.3. A vote of at least 1/3 of all members of the House shall be necessary to affirm a favorable resolution with the House of Representatives. So yun. Yun mga kababayan. Yun po yung Keber na yung, Keber na yung verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. Wala na yun. Kalimutan na natin lahat yun, mga kababayan. Kalimutan na natin lahat yun. Wala na yun. Oo, wala na yun. Kailangan i-update na itong libro na to, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Dahil sa decision po ng Korte Suprema today, ito pong libro na ito na Constitutional Law, 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Kailangan nang i-update. Alam niyo kung bakit?
Dahil po dyan sa desisyon na yan ng Korte Suprema, nakasulat po kasi dito sa page 1157, Section 3, Article 11, Accountability of Public Officers, page 1157. Ganito kakapala mga binabasa namin libro, guys. Ang nakasulat, the Constitution prohibits the initiation of more than one impeachment complaint within 1 year, but when is an impeachment proceeding deemed initiated? The answer is given in the decision on the attempted impeachment of Chief Justice Hilario Davide. The impeachment proceeding is not initiated when the complaint is transmitted to the Senate for trial because that is the end of the House proceeding and the beginning of another proceeding, namely the trial. Neither is the impeachment proceeding initiated when the House deliberates on the resolution passed on to it by the committee because something prior to that has already been done. Yung batas na nag-adjust kay Sara Duterte, mga kababayan. I'm personally offended. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, tayo ho kasing hampas lupa. Tayo. Let's take this on a personal level. Tayo po mga hampas lupa. Kapag tayo ho ay nagnakaw, theft, or robbery, aarestuhin tayo ng pulis, ibubuk tayo sa loob ng city jail, kakasuhan tayo ng ninakawan natin, haharap tayo sa korte, mag-a-arraignment, magpi-plead tayo guilty or not guilty. Kapag tayo nahatulang guilty, ikukulong tayo. So kung may issue man sa jurisdiction o iba pang mga merito o yung mga detalye ng ebidensya, it is for the Senate to decide, not the Supreme Court. Opo. Attorney, lagi po kami ang kalituhan siguro doon sa bilang nung impeachment complaints. Ilan po ba, ang sinasabi kasi parang, di ba dapat isa lang, pero ang lumalabas parang 4 daw yung final. Paano po ba bibilangin yun? Kailan nagsa-start? Kapag final sa House Secretary General o kapag in-initiate at in-refer sa House Committee on Justice? Mismo ho ang Supreme Court, merong malinaw at consistent na jurisprudence o mga desisyon o opinion sa mga naunang mga kaso tungkol sa impeachment na yung pagbibilang kung meron na bang na-file o hindi, nagsisimula ho dun sa pag yung complaint ng sino man or sponsored by any legislator is referred to the Committee of Justice by correct. the lower house. In this particular case, malinaw ho na yung naunang tatlong mga complaints, hindi na pa ho dinefer nila, hindi nila dinefer sa Committee on Justice. Imbes, ang ginawa ho ng Congress, which is also allowed by the Constitution, imbes na pag-uusapan pa sa Committee on Justice, merong pang-4 na complaint na dineratyo na sa plenary, sa kabuuan ng Kongreso at pinagbutuhan na i-file ito, hindi lang ho yung minimum na 1/3, kundi more than 2/3 pa. Ayusin ng Korte Suprema yung desisyon nila. Linisin nila. Si Adolf Ascuna yan, 10 hours ago, pinost niya sa kanyang Facebook page. Ano sabi niya? I respectfully submit that it would be unfair to apply this new definition to the complaint involved in the present case. It was precisely adopted in reliance to the Supreme Court on the Supreme Court's then prevailing definition. Anong sinasabi ni Ascuna? Sabi niya, hindi fair na i-dismiss ng Korte Suprema
itong kaso ng impeachment na ito ni Sara Duterte. Bakit? Kasi yung pinagbasihan ng galaw ng Kamara de Representante ay yung nauna ng desisyon ng Korte Suprema din. Pero napapaisip lang tayo, bakit ganun? Bakit may ganung ganap? Hindi naman natin sure talaga kung merong koneksyon. Pero, ang weird lang, exchange views on a range of topics of mutual interest? Mutual interest? Ano ba talaga nangyari dyan? Ano pinag-usapan nyo? Kasi mga babayan, merong meron akong isang dagang kosta, puting daga. May puting daga ako, mga kababayan. Ang sabi niya, ito, our Ako excited ako dito. Gusto ko to. Should the Supreme Court decide with finality Escudero sabi, easy, easy, easy. Easy lang po. Kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng House at ni Speaker Martin. Maski sinabi ng unconstitutional. Ngayon naman, kinakampihan nyo na din ang tsa-tsa ng HOR at ni Speaker Martin Romualdez.
believe me, bakit ko nasabi yan, no? Dito sa decision nila. Meron silang mga requirements na dinagdag. Totoo yan. Ito yun. Evidence must be detailed. Yung impeached officer must be given a chance to refute the complaint. Kung ayaw umattend. So, walang impeachment. Ayun, the evidence must be shown. Kaya nga, kung ayaw nga umattend pagkatapos, ang sinasabi, all 300 House members must have access to the complaints. Okay naman, they have access to that also. Meron na sila nun Given na yan. Pero they must all execute affidavits of having read and understood the articles of impeachment. Kung sabihin ko, ayaw ko basahin, wala akong kopya. The Supreme Court, being that are composed of impeachable officers, shall not have jurisdiction over any impeachment complaint. Di ba? Diyan ngayon kinakabahan ang cheese. Ng Senado at ng mga senador ay totoo. It's very, very real. Kaya kinakabahan ngayon si Cheese. Hindi makita ang mga ito at hindi rin natin alam kung saan ito dinala. Dahil po dito, si Pulong Duterte ay nag-react at sinabi niya na ginagamit daw ang flood control scam para atakihin muli Grabe, anong klaseng hearing ba ito? Okay, na klaro na DPWH officials and resource person. Meron bang Tagalog nito? Langyatong anong to pulong na to maglalabas ka ng statement, hindi mo inaayos yung statement mo Gusto nyo kayo-kayo lang nagkakaintindihan
Never ako nakialam sa mga budget hearing sa Kamara. Kahit tanungin nyo pa yung mga nagdaang speaker, may delikadesa ako, hindi kagaya ngayon na mismo magkakamag-anak ang naglalaro sa budget. Sabi niya. Wow. Balik nyo yan sa usapang Martin Romualdez at Saldico para may maniwala sa inyo, Infracom. Ayaw gamita ang Davao, ano ba to? Huwag nyong gamitin ang Davao at ang pamilya ko para lang ma-divert ang issue at mailihis ang tunay na korupsyon. At kung meron mang sosopla kay Pulong Duterte kung bakit kailangan ibalik ang mga pangalang Duterte sa usapin ng ghost projects sa infrastructure program, ito yung interpellation na sasagot. Panoorin nyo to, guys. A graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. Yun, no? There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, Dami. 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. Mga kababayan wait, stop mo muna dito. Tingnan nyo tong graph. Ito yung, syempre color-coded siya. Ito lahat ng companies under the Discayas. Ito, St. Gerard, Alpha Omega, St. Timothy, Amethyst, St. Matthew, Great Pacific, YPR. Actually, 9 yan Bakit 6 lang to? Kulang pa. Pero siyam lahat ng kanilang kumpanya. This is revenue from government projects. Ibig sabihin, ito yung kinita na nila. Ngayon, dahil walang korupsyon nung panahon ni Rodrigo Duterte, malaya daw silang nakakapagnegosyo. Dahil kasi walang korupsyon wala silang binibigyan. But wait lang, it does not make sense. Kasi kung malinis ka simula nung umpisa hanggang present, bakit may ganito kang kalaki na income? Malayo masyado. Outlier ang tawag dyan. Outlier yan Bakit meron kang ganitong kalaki? Nakikipagkompetensya ka pala ng tama. Bakit meron kang spike? Ibig sabihin, mga babayan, meron siyang ginawa noong 2017 na hindi na niya magawa ngayon. Kaya bumagsak ang kanyang income. Kasi bumagsak talaga At saka dalawa lang. Yung palusot ni Diskaya na malinis noon, corrupt ngayon, it does not make sense. Bakit? Kasi bumagsak ang revenue mo Ibig sabihin, mas konti ang proyekto mo ngayon. Kasi bumagsak ang negosyo mo. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Mas malinaw. Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po. Pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Sabi ni Ate Cecil Baldosa, 2003 pa rin yung 3 strikes policy. So ibig sabihin, nung panahon pa lang ni Digong, hindi siya ina-apply. Yun ngayon ang confession ni pangalan nito ni Curly Diskaya. So may nanghihingi pa rin. Hindi nga lang mahigpit doon sa 3-strike policy. So ibig sabihin, dahil hindi mahigpit sa 3-strike policy, kahit ilang beses ka mag-bid, okay lang. Kahit ilang beses ka maglagay, okay lang. Diba? Yun ang effect ng sinasabi niya Yun ang consequence Kahit ilang beses ka maglagay, okay lang. Kahit ilang beses ka mag-bid, kahit talo ka, okay lang. Ang lalabas na lang yan kung sino may pinakamalaking lagay, siya yung mananalo sa bid. Diba? Ganun na lang yung nangyayari noon. Kaya pala hindi mahigpit na ina-apply. Kasi kung sino na lang yung may pinakamalaking lagay, siya yung mananalo sa bidding. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?